Panginoon. Madali lang yan sila. Ang liit-liit lang ng Israel. Malaki pa ang Pilipinas. Hallelujah, parang isang syudad lang ang Israel. Pero ang lakas nila, matapang sila, makapangyarihan sila. It's because of the promise of God sa kanilang buhay. Praise God, kaya tayo, kung nandun tayo sa citizenship, hallelujah, sa Mount sa Zion, hallelujah, kahit maliit lang tayo sa harapan ng ibang tao, pero malaki tayo sa harapan ng Panginoon. Kaya pinipili ng Panginoon yung mga maliliit, pinipili ng Panginoon yung mga pagkukulang, pinipili ng Panginoon yung may mga kapansanan, pinipili ng Panginoon yung hindi kaya ang kanilang sarili para ipahiya yung mga tao na feeling nila, kaya nila ipahiya yung mga tao na malakas ang loob dahil sa kanilang mga abilidad sa kanilang buhay. Pero sabi ng Panginoon, kahit anong pa ang status mo sa buhay, kahit anong pang taas ng paligid mo sa iyong sarili, kapag ang Diyos ang iyong kaharapan niya, ang liit-liit mo, kaya katulunin na maliit na tao na akala mo maliit na. Kaya kasi pagpapala ay na ibibigay niya sa ating buhay. And I do believe this 2025 is the beginning of the blessing, abundant blessing, beyond measure. Hallelujah sa ating buhay. Psalms 115 verse 1 to 5. If you have your Bible. Lord, who shall abide in thy tabernacle? Who shall dwell in thy holy hill? Verse 2, he that walketh uprightly and worketh righteousness and speaketh the truth in his heart. He that backbiteth not with his tongue, nor doeth evil to his neighbor, nor taketh up a reproach against his neighbor, in whose eyes a vile person is condemned, but he honored them that fear the Lord. He that sweareth his own hurt and changed not. He that putteth not out his money to usury, nor taketh reward against the innocent. He that doeth these things shall never be removed. Ina, sabihan mo yung katabi mo, you shall never be removed. Praise God. Hallelujah. Ang Diyos magapanalangin sa iyong mga pulong. Hallelujah. Bless thy servant, O God. Anoint thy servant. Hallelujah. Dahil kong kusog. Hallelujah. And anoint my lips. And speak thy word of God. Ano man ang mga mensahe. In Jesus' name we pray. Amen. Nagpili na kayong opo. Praise God. I'm struggling in speaking Tagalog. Amen. Parang hinasa ko yung sarili ko doon sa Bisaya, pero ganun pa rin, may mix pa rin na Ilonggo. Ngayon, parang babalik ako doon sa Tagalog. Ilang taon din ako na-train sa school, 3 years ako naging teacher sa university. And kailangan ko mag-Tagalog and English. But, I don't know, unahasa talaga ako. Ngayon, parang struggling naman ulit. Tayo na nabiyayaan ng flexible na bunganga yung sinasabing fluent in linguistic o praise God how I wish but but gawin natin ng unti-unti. Praise God. May mga tao talagang gifted sa ganun, parang ang dali lang mag-shift. Pati tone na iba, yung akin na natili yung Ilonggo. Praise God, dadalhin ko kayo sa topic na nagsasabing the citizen of Zion.
Lumulupyo. Mamamayan. Lumulupyo. Ang mamamayan ng Zion. Praise God. Praise God. We are the Zion. We are in the Zion. The Zion, it is the place of God. It is the place where the presence of God is. Praise God. Ang Zion noong unang panahon doon sa Israel, doon nilalagay yung tabernacle, yung Ark of the Covenant. Praise God. Yung doon, yung temple nilalagay. Praise God. Hallelujah. Na kung saan yung mga tao na pumupunta sa Zion, there is refuge sa kanilang buhay. Hallelujah. Kung wala kang mapupuntahan, wala kang protection, wala kang guidance, punta ka doon sa Zion, there is victory, there is refuge, there is protection na nanggaling sa ating Panginoong Jesucristo. But this Psalms 115, Psalms chapter 15, isinulat at ginawa ni David na isang awitin. Ito'y panahon, walang eksaktong ng specific na sitwasyon kung saan na lugar niya ito ginawa, but it is based on the scholar, ito yung mga panahon na ginawa ni David itong awit na ito sa panahon na dinadala ang Ark of the Covenant doon sa Zion. Sa mga hindi nakakaalam, ang Ark of the Covenant ay importante sa Israel. Ang Ark of the Covenant, it symbolizes, hallelujah, victory sa kanilang bansa. Kapag nandun sa kanila ang Ark of the Covenant, mananalo at mananalo sila sa lahat ng laban. Hallelujah. Pag wala sa kanila yung Ark of the Covenant, pag kukunin sa kanila ng kanilang kalaban, hallelujah, mawawala din yung kanilang victory sa laban. Kaya pag nandyan ang Ark of the Covenant, meron silang confidence, hallelujah, sa kanilang sarili na mananalo sila. Dahil alam nila nandyan ang Panginoon. Alam nila na kasama nila ang Panginoon. Alam nila na nandyan ang presence ng Panginoon. The presence of God is in the Ark of the Covenant. That's why, hallelujah, hindi basta-basta makakahawak ka ng Ark of the Covenant noong unang panahon. Patay. Praise God, hallelujah. Hindi basta-basta na pumunta ka lang doon at hawakan mo. May mga specific na tao na dapat humawak lang at magdala ng Ark of the Covenant. It is the high priest. Pag hindi ka kasama doon, kahit ano pang intention mo, kahit maganda pa yung intention mo, pag sinabi ng Panginoon na hindi pwede. Amen. May taong, hallelujah, dumaan yung Ark of the Covenant, binubuhat ng mga high priest, pero outbaalan sila. May tao na concerned, baka mahulog. Mahayaan niya lang ba na ang Ark of the Covenant sa kanyang harapan na mahuhulog? Praise God, kaya naisip niyang hawakan at tulungan ang high priest. Maganda yung kanyang intensyon, tama naman yung dapat niyang gawin. Pero, hallelujah, the word of God is fixed. Pag sinabi ng Panginoon, hindi. Pag oo. Ganyan ang ating Panginoon. That's why it is important sa kanila na tinuturo din sa atin bilang isang Kristiyano na matuto tayong tumayo sa ating mga salita. Hallelujah! Pag oo natin, ang hindi rin natin. Makikilala mo yung isang tao na kung paano niya tutuparin yung kanyang salita. Nakukuha mo yung trust and confidence ng isang tao kapag nalalaman niya, napuprove niya, na kapag sinabi mo, gagawin mo. Amen. You know what? The trust and confidence, hindi yan nakabase sa posisyon. Hindi yan nakabase sa kung anong may pera ka ba o wala. Hallelujah, nakabase yan kung ano ka bilang tao. Nakabase yan kung ano ang ginagawa mo sa salita mo. Amen. Sabi ng Panginoon, sabi ko, hindi pwede. Bakit? Parang ano naman ang unfair naman ang Panginoon. Tama naman yung ginawa. Tinulungan niya na nga. Masisira yung Ark of the Covenant. Ginawa niya. Tinulungan niya ang high priest. Hindi siya high priest. Patay agad. Praise God, ganun ka strict ang Panginoon. Hallelujah. Pagdating sa kanyang presence, pagdating sa kanyang mga gawain. Hallelujah. That's why di natin masisisi ang Panginoon because He is holy. Yes. Part ng holiness yung ating attitude. Hindi pwedeng
holy ka, pero masama yung ugali mo. Hindi pwedeng holy ka, hallelujah, pero wala kang isang salita. Hindi pwedeng holy ka, pero yung bunganga mo, iba yung ginagawa ay sinasabi sa iyong ginagawa. Holiness is important sa Panginoon because He is holy. Amen. He is a holy God. Be holy for I am holy. At walang holy na tao, hindi holy na tao na makaharap sa Panginoon. Because without holiness, hallelujah, it is impossible, hallelujah, to please God. Amen. Kahit anong gawin mo, kung walang, paano sa Tagalog yung pagkabanal? Ha? Kabanalan, tama. Hallelujah. Pag walang kabanalan sa iyong buhay, kahit magsakripisyo ka, kahit araw-araw ka sa simbahan, kahit araw-araw naglilinis ka sa bahay, simbahan, kahit nandito ka araw-araw at manalangin, pero pag hindi ka banal sa harapan ng Panginoon, it is useless. We can never please God. Hallelujah. And ang isang rason na tayo pinapagpapala ng Panginoon, it is because of the holiness. Hallelujah. Pag ang tao ay banal sa harapan ng Panginoon, kusa yung kanyang pagpapala. Amen. Praise God. And the citizen, ang mamamayan sa Zion is holy. Kahit anong ni David, dalagala niya ang Ark of the Covenant. Si David man din ang kumuha ng Ark of the Covenant at balik sa Israel. Hallelujah. Dahil pag walang Ark of the Covenant, parang ano lang yung mga Israelites. Kung sa Ilonggo pa daw mumoyra. Sa Ilonggo ay Bisaya ka po na, no? Kay yung maliliit lang, parang ang liit nila. Kaya ang Israel ngayon, kung wala ang pangako ng Panginoon, madali lang yan sila. Ang liit-liit lang ng Israel. Malaki pa ang Pilipinas. Hallelujah. Parang isang syudad lang ang Israel. Pero ang lakas nila, matapang sila, makapangyarihan sila. It is because of the promise of God sa kanilang buhay. Praise God. Kaya tayo, kung nandun tayo sa citizenship, hallelujah, sa Mount, sa Zion, hallelujah, kahit maliit lang tayo sa harapan ng ibang tao, pero malaki tayo sa harapan ng Panginoon. Kaya pinipili ng Panginoon yung mga maliliit, pinipili ng Panginoon yung mga pagkukulang, pinipili ng Panginoon yung may mga kapansanan, pinipili ng Panginoon yung hindi kaya ang kanilang sarili para ipahiya yung mga tao na feeling nila, kaya nila, ipahiya yung mga tao na malakas ang loob dahil sa kanilang mga abilidad sa kanilang buhay. Pero sabi ng Panginoon, kahit anong pa ang status mo sa buhay, kahit anong pang taas ng paningin mo sa iyong sarili, kapag ang Diyos ang iyong kaharapan niya, ang liit-liit mo, kaya katulunin ang maliit na tao na akala mo maliit lang. Amen. Kaya kasi Goliath, tapang-tapang, kasi malaki. Mayabang na. May natural kasi sa ating mga tao, no? Kapag nandyan na, wala tayong hilingin. Nandyan tayo sa posisyon. You can demand. Sabi ni Chris no, sa kay Gimby, you are blessed because your mother is in the position that she can demand. Oh, grabe. Ano sa Tagalog yung bless? Pinagpala. Mapalad. Pinagpala. Mapalad, tama. Mapalad ka. Kasi ang iyong ina ay nasa posisyon na kaya niyang mag-demand. Gusto niya ng doktor na ganito, ganyan. Hallelujah. Sabi niya kay Gilby, praise God. Pero mas bless ang tao na may Panginoon. Praise God. Hallelujah. Mas bless ang tao na sa harap ng ating Panginoon, na sa kamay ng ating Panginoon. Kasi, hallelujah, it doesn't matter kung ano mangyari sa kanyang buhay. Secure siya. Hallelujah. Nandyan siya sa pagpapala ng Panginoon. Kaya minsan yung tao, tinitingnan niya yung sa kanyang sarili base sa kung ano ang kanyang naabot. Kaya huwag nating i-prioridad yung ano ang ating maabot. I-prioridad natin kung saan ang Panginoon. Hallelujah. Manatili tayong lumakad, hallelujah, sa tamang daan. Hallelujah. Verse 2, he that walketh upright, sabi ni David,
Panginoon, nandito na yung Ark of the Covenant. Sino kaya ang mag-abide sa iyong tabernacle? Amen. Sino kaya ang pupunta doon sa Holy Hill? Hallelujah. Nandito na yung presensya mo, nandito na yung lakas mo. Hallelujah. Ng pagpapala mo. Pero sino kaya yung tao pupunta doon sa tabernacle, mag-build doon sa tabernacle, magpunta doon sa Holy Hill? It means to say, sino yung tao, hallelujah, na magiging karakter, hallelujah, ang karakter niya ay kayang tanggapin ng ating Panginoon. That's why it is important sa Panginoon yung karakter natin. Baguhin. Baguhin. Pinabago ng Panginoon. Kung may sungay, pinuputol ng Panginoon. Putulin ng Panginoon. Hallelujah, anak. Wala akong pakialam kung ano yung mga rason mo. Basta dapat putulin to. Putol. Hallelujah. Patigas ulo mo. Para langutin niya ng Panginoon. Kung ano pa, yung mga rason pa ng ayaw magpaturo, bakit malambot ba na ulo? Wala naman sigurong malambot na ulo, maliban sa baby na ulo. Yung ulo na baby malambot. Lalo na yung dito niya, kasi wala pang skull dito, pag ganyan mo malambot. Pero natural daw sa tao na ang ulo niya ay matigas. Hallelujah, tumatawa yung matigas din ang ulo. Wala tayong matigas ang ulo, meron talaga tayong katigasan ng ulo. Kaya minsan pinapalo tayo ng Panginoon, anak, hindi ka lumalakad sa aking layunin, sa iyong buhay. Praise God, minsan kasi, hallelujah, yung gusto natin mangyari agad sa ating buhay. It is not the will of God. Hallelujah, next. Verse 2, sabi niya, ang yung mga tao na susunod sa iyo, Panginoon, He walketh uprightly and worketh righteously. Lumalakad sila sa tama. Worketh, it means to say, tinatrabaho ang righteousness. Amen. Righteous tayo sa harapan ng Panginoon na tinanggap tayo, pero tinatrabaho. Hindi pwede ikaw na bahala, Panginoon. Oh, I have faith in you. I know I am righteous in your sight kahit wala na akong gawin. Saved by faith. Oh, you are saved by faith. Oh. Saved by faith, hallelujah. Yung mga, maniwala lang. Oh. Basta maniwala ka, wala kang gawin. Ililigtas ka ng Panginoon. Yeah, it is true that the salvation, hallelujah, hindi natin kailangan gawan ng paraan. It is already ginawa na ng paraan ng Panginoon para tayo maligtas. Pero hindi ibig sabihin na wala tayong gagawin. Wala tayong gagawin sa ating buhay. Ano na hindi natin baguhin yung ating sarili. Kaya everyday, sa gusto ng Panginoon, baguhin yung ating buhay. Baguhin yung ating puso't isipan. Hallelujah, para, hallelujah, magiging takusta. Ano ba sa Bisaya? Para maging katanggap-tanggap tayo. Hallelujah, magiging worthy tayo, deserve tayo sa panalangin, sa blessing ng Panginoon sa ating buhay. Hallelujah, hallelujah. Tinatrabaho. It means to say, kailangan mong pilitin ang iyong sarili. Amen. Kailangan mong turuan ng iyong sarili. Pagalitan mo man din minsan yung sarili mo, okay lang yun. Sino yung gusto na pinapagalitan yung sarili niya? Amen. Ha? Pagalitan mo yung sarili mo, masama na ugali mo. Huwag mong hintayin yung ibang tao pa ang magsabi. Kaya mas masakit yun. Mas masakit yun. Hallelujah. Unahan mo na. Pag alam mo, parang mali na to ikaw na ang magtutuwid sa sarili mo. Hallelujah. Kanya-kanya, mag-ano man yung ating kaligtasan, individual man yung ating kaligtasan, kaya individual pa din yung pag-workout ng righteousness sa ating buhay. Pag nakikita ng Panginoon yun na tinatrabaho natin, hallelujah, ang righteousness, hallelujah, bigyan tayo ng Panginoon ng kalakasan para mabago ang ating buhay. Amen. Hallelujah. Kahit sa akin, hanggang mamatay tayo may pagbabago. Kasama yan sa learnings. Hallelujah, habang may buhay, kailangan matuto. Kahit matanda na, matuto pa rin. Amen. Lalo na yung bata ka pa. Tatanggapin mo talaga. Huwag mo
isipin, wag kang mag-act na parang alam mo na ang lahat. Wag kang mag-act, hallelujah, na mas marami ka pang alam. Hallelujah, sa mas matatanda sa iyo kasi sa ayaw mo sa gusto. Maybe, hallelujah, marami kang alam. Hallelujah, sa mundo, sa mga tinuturo sa iyo sa school. Pero mas marami pa rin alam sa experience ang inyong mga magulang. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Sabi nga doon, maganda yung seminar doon sa ICYA na tinuturuan yung mga bata, hallelujah. Sinabihan na it doesn't matter kung mali ang iyong mama at papa, it doesn't matter kung hindi maganda yung kanilang trato sa iyo o unfair man sila sa iyo. Hindi tinitingnan ng Panginoon yan na rason para hindi mo i-honor yung mga magulang mo. Tinitingnan ng Panginoon kung ano yung reaction mo every time na may mali sila, every time na ayaw mo yung ginagawa nila, ano ba yung reaction mo. Yung titingnan ng Panginoon kung i-bless ka niya sa iyong buhay. Hallelujah! The reason why we are blessed, it is because meron tayong mga parents na nag-pray sa atin. Alam nila na may pagkukulang sila. Alam nila na hindi sila perfect. Hallelujah, be thankful sa may mga anak dito na yung mga parents nyo nag-pray para sa inyo. Hallelujah! Na kahit unbeliever yan, pero pag nagpe-pray yan para sa inyo, dinidinig ng Panginoon yan. Answer ng Panginoon yan, it is because God honor also our parents. Amen. Hallelujah. It is may trabaho. Alam kong mahirap. Wala namang pagbabago na madali. Hallelujah. Ang lahat ng pagbabago ay mahirap. Amen. Hallelujah. Nahihirapan ka nga baguhin sarili mo, baguhin yung pag-iisip ng ibang tao, sarili mo pa minsan. Hallelujah. But thank God, hallelujah, we serve God na in the citizenship of Zion, hallelujah, is the one, ang ating Father, ang ating Ama, na nag-guide at nag-bless sa atin. Nakikita niya yung ating pagtrabaho, hallelujah, na pinupunan niya yung ating mga pagkukulang. Amen. Hallelujah. And speaketh the truth in his heart. Hallelujah. Speaketh the truth in his heart. Sinasabi niya kung ano yung katotohanan. We are Christian, we must tell the truth. Amen. Huwag natin ugaliin na magsinungaling. Maraming Kristiyano na sinungaling. Kristiyano pero sinungaling. Hallelujah. Christian sa salita pero hindi sa gawa. Hallelujah. Praise God. We must speak the truth. Kailangan natin yun. Hallelujah. Dahil may reward sa Panginoon ang sumusunod sa kanyang kalooban. Amen. At magdating ang panahon, hallelujah. And you know what? Kapag lagi ka nagsisinungaling, darating ang panahon na kahit nagsasabi ka na ng katotohanan, hindi ka na paniniwalaan. Kasi lagi kang nagsisinungaling. Hallelujah. Kasi nakakawala yun ng trust. Amen. And confidence. Lagi kang magsinungaling. Sige. Ang number one na mag-aani ay hindi yung ibang tao, ikaw mismo. Dahil sa panahon na kailangan mong may maniwala sa iyo, sasabihin ng Panginoon, hallelujah, ito na ang panahon na aanihin mo yung tinanim mo. Sa panahon na gusto mong may maniwala sa iyo, sa sinasabi mo na katotohanan, wala ng taong maniwala sa iyo dahil lagi kang nagsisinungaling. Amen. Praise God, hallelujah. That's why, kung hindi ka makapagsalita, alam mo baga, ano tawag? Minsan kasi kapag hindi tayo, it is good na magiging prank tayo. Prank ka ba? Okay lang yun. Nagsasabi ka, pero kailangan mo rin matuto kung paano maging prank ka. Hindi lahat ng, kahit prank ka ako, kahit ano nang sabihin ko. Basta ako prank ka talaga ako. Kapag gusto mo sabihin ko, hindi rin yan, hindi yan maganda. Ibang pag-prank ka in a good way. Yung kahit na masaktan siya, sabihin mo. Yung true friend, gusto niya magkaroon ng totoong kaibigan. Yung totoong kaibigan, yung kaibigan na nagsasabi sa iyo, kahit masakit, basta totoo. Yung sabihin kang pangit ka.
Tapos, pangit ka, totoo. Oh, pero mahal kita. Oh, ganon. Oh, mahal kita bilang kaibigan. Oh. Pero yung sabihan ka na maganda ka, hindi naman literal na maganda naman tayo lahat. Yung sinasabi ko ba, yung gusto natin na sabihin sa atin. Hallelujah. Masama ugali mo. Kailangan mong baguhin yan. Yun, yung totoong kaibigan. Yung kaibigan na nagsasabi sa iyo na i-correct ka, yun yung totoong kaibigan dahil yun yung totoong concern sa iyo. Gusto niyang magbago ka, gusto niya magbago yung perspective mo sa buhay. Dahil kapag mabago yung masama mong ugali, ikakabuti mo yan. Pero pag hinahayaan niya, ikakasama mo yan. Yun yung mga kaibigan na nasasabi sa iyo na lahat ng maganda, pag talikod mo, sigurado, masama din yung sinasabi sa iyo. Yes. Kaya, na-appreciate ko yung mga kaibigan na sasabi sa akin na hindi maganda yung ginawa mo ba? Oh. Yun, minsan kasi nasasaktan tayo pag ginaprangka tayo na ganyan. Di ba? Pag sabihan tayo na pangit ang ginawa mo kanina, babas na ano. Kasi ikaw, parang depensa agad. Kasi nga, nature natin yun. Kapag sinasabihan tayo na hindi maganda, parang ang wall natin. Hallelujah. May defense na agad tayo na, ginawa ko yun kasi ginawa hindi nga marami na tayong rason. Hallelujah. But it is good to have someone na may friend ka na nasasabi sa'yo na hindi maganda. Hallelujah. It is a true friend. Kasi kapag dating ng panahon, nang walang-wala ka, kailangan mo, yan din yung tao nandyan sa'yo. Pero kapag sinasabihan ka, hindi ka nakikinig, ina-advisean ka, hindi ka nakikinig, mamamaya yung totoong kaibigan, aalis din yan. Pero pag ina-treasure natin yung mga tao nagsasabi sa atin ng katotohanan, kahit masakit. Hallelujah, mananatili yan sa ating buhay. Kasi darating ang panahon, hallelujah, lalo na sa ating mga kabataan ngayon, lahat ng mga bata pa, ngayon parang okay lang lahat friend mo. Parang gusto mo lahat friend mo. Okay lang, lahat dapat friend natin, pero may stages of friendship. Pero parang lahat, gusto mo close friend mo. Lahat, gusto mo lahat. Okay ka. Okay. Pero totoo lang, darating ang panahon habang tumatanda ka, masasabi mo, ay, maliit lang pala yung totoo kong friend. Ay, totoo yan. Dahil ginamol tayo ng Panginoon, hindi kasi lahat ng tao tanggap talaga tayo. Hindi na lahat ng tao mahal talaga tayo. Hindi pwede lahat ng tao sabihin, ay, gusto ko siya. Gusto ko ugali niya. Hallelujah, may tao talagang ayaw sa'yo. Kaya tanggapin. Dami mo sa mga bata, hallelujah, huwag kayong masaktan kapag may mga taong ayaw sa inyo. Basta ginagawa niyo yung tama. Kasi hindi naman talaga pwede lahat maging masaya sa buhay mo. Hallelujah. Kasi magkanya-kanya tayo ng perspective. Bilang Kristiyano din dapat sinasabi natin ang katotohanan kahit masaktan siya. Amen. Hallelujah. In a good way. Kausapin mo public, mga parents, ang anak mo, kausapin private. No? Kausapin mo privately. Huwag mong ipahiya naman. No? Iba naman yung prank. Kahit na maraming tao sabihin mo, masama ugali mo, yun, hindi naman maganda yun. Hallelujah. Hindi na yun prank ka. Panira na yun, panira. Praise God. He that backbiteth not with his tongue, nor doeth evil to his neighbor. Mga taong isang Kristiyano na iniisip natin yung maganda lang sa ating kapwa-tao. The golden rule is, one of the golden rule is, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa'yo, o gawin mo sa iba yung gusto mong gawin sa'yo. Praise God, hallelujah. Kung ayaw mong gawan ka ng pangit, huwag kang gumawa ng pangit. Kung gusto mong bigyan ka, magbigay ka. Hallelujah. Nanggagaling talaga sa atin. But sabi huwag tayong gumawa. Ito yung mga tao na nag-iisip ng maganda sa kapwa nila tao. Yun yung mga tao sa citizen of Zion. Hallelujah. Nor take it up the reproach against his neighbor. Hindi siya nagbibigay ng masama sa mga kanyang kapwa-tao. May mga Kristiyano na pag-chismis, magaling. Madaling makakatch up ng chismis. Pero pag salita ng Panginoon, madaling makalimot.
Amen. Pero pag story ng ibang tao, ang narinig, detalyado, with action. Pero pag salita ng Panginoon, kahit title, hindi maalala. Or kahit naman ang natutunan niya, basta na-revive siya. Praise God, hallelujah. It is important hallelujah, sa isang Kristiyano nakikita ng Panginoon kung paano tayo sa ating kapwa-tao. Na kung ayaw natin, maganda na dito dahil naging kultura na natin, mas i-upgrade pa natin to, mas pataasan pa natin to. Hallelujah, magdating ang panahon na nag-iisip tayo sa mas maganda sa ibang tao. Hallelujah, na hindi natin iniisip yung kapakanan lang natin. Amen. Secure yourself. Di ba? Love yourself. Yung, tama naman yung, ako nagtuturo man ako na mahalin mo muna yung sarili mo para marunong kang magmahal ng ibang tao. Dapat marunong kang magmahal sa sarili mo, marunong kang mag-alaga ng sarili mo para marunong kang mag-alaga ng ibang tao. Kasi imposible naman na mag-alaga ka ng ibang tao, yung sarili mo nga hindi mo maalagaan. Oo. Paano mo maligtas yung ibang tao? Hindi mo nga maligtas-ligtas yung sarili mo. Praise God. Pero hindi naman ibig sabihin nun, sarili mo na lang ang isipin mo, hindi mo na isipin yung ibang tao. Praise God. Hallelujah. Sa pagkain, mauna ka na. Ha? Bahala na maubusan ng ang iba. Secure. Ang importante, buhi, makakaon. Siguro lang. Siguro. Praise God. Pag may regalo, secure your gift. Hallelujah. Sa pagpila, sa mga ayuda, mauna. Magsayo ko. Para una. Hallelujah. Ay, di na makakalimut tayo, lalo nang in-need tayo, kailangan natin. Praise ka na, hindi tayo minsan nagawa ng mabuti. Gusto natin, kasi kailangan kasi natin. Minsan may mga diskarte tayo na sarili natin, nag-iisipanan na sila, importante secure. Nabawi na lang ako sunod. Kailangan ko ngayon. Hallelujah, sa sunod, ganun pa rin yan. Next time na rason, bawi na rin ako sa sunod. Bawi ka na ng bawi. Hanggang wala ka nang magawa. Praise God. In whose eyes this vile person is condemned, but he honored them that fear the Lord. Kaya mga tao na kung ang ayaw ng Panginoon, ayaw niya din. Yung mga hate ng Panginoon, hate niya din. Praise God, i-hate natin. Hindi natin gusto yung kasalanan. Hindi natin gusto yung masamang ugali. Pero hindi ibig sabihin yung tao hindi natin gusto. Praise God, gustuhin natin yung tao may masamang ugali, pero yung ugali niya dapat hindi natin gusto. Praise God, hallelujah, i-pray natin sa Panginoon. Yung ugali natin na hindi gusto ng Panginoon, dapat hindi rin natin gusto. Pag-uwi natin ang ating sarili dahil hallelujah, gusto ng Panginoon na manatili tayo sa Zion kung saan yung kanyang presence, kung saan yung kanyang pagpapala, kung saan yung kanyang protection, kung saan may refuge sa ating buhay. Praise God. Praise God. Hallelujah. Ang daan ng Panginoon kung ating titingnan, hindi madali. Praise God. Amen. Kaya nga maraming maliit lang ang sumusunod. Kaya ang gusto ng tao, yung may freedom. May freedom. That's why ngayon, freedom. Ano pa? Right, sikat ngayon na rights. Right of expression, freedom of expression, right to vote, right ganito, ganyan, yan, freedom. Gusto ng tao, hallelujah. Gusto natin ng may kalayaan sa gusto natin. Pero isang pangungot sa isang tao na makuha niya lahat ng freedom, wala siyang law, wala siyang batas, hindi siya under authority, walang batas na sinusunod. Hallelujah, masama yan. Praise God, hindi yan nakakabuti sa isang tao na walang sinusunod na batas sa kanyang buhay. Wala siyang sinusunod na authority, wala siyang leadership, wala siyang may sinusunod na mas ahead sa kanya. Hallelujah, masama yan sa kanyang buhay. Dahil ang isang syudad, isang lugar na walang batas.
Delikadong lugar yan. Kasi lahat ng tao, magawa nila ang gusto nila. Kapag magawa nila lahat ng gusto nila, sige, subukan mong pumunta dyan. Sigurado, baka hindi ka na makalabas. Dahil kung gusto nilang patayin ka, papatayin ka nila. Kung gusto nilang ikulong ka nila. Kasi they can do what they want. So kung ikaw ang nakatira doon, magawa mo lahat, pero hindi mo magawa lahat. Ano ibig sabihin? Yun. Magawa mo lahat, pero hindi mo magawa lahat. Magawa mo lahat, pero hindi mo magawa lahat. Bakit? May gagawa din ng tao, may gagawa din na tao na kaya niya rin gawin lahat. Bakit kaya mo bang gawin lahat? Ha? Sa totoo lang, kaya mo bang gawin lahat? Kung may mas malakas sa'yo, kung may mas matapang sa'yo, kung mahina ka, hindi ka na makalabas. Dahil sa labas, lahat ng tao, gusto nila gawin yung kanyang gusto. So, in short, nandun ka sa lugar na pwede mong gawin lahat, pero hindi mo magawa lahat. Nagets nyo? Amen. So, ayun ang Panginoon yun. So, hindi pala natin gugustuhin na magawa ang lahat. Kailangan natin may sundin, lalo na ang salita ng Panginoon sa ating buhay. Hindi man natin magawa lahat, pero may protection. Hindi man natin lahat magawa, hallelujah, pero may blessing. Hindi man natin magawa lahat, hallelujah, pero may refuge tayo, may guidance tayo ng Panginoon, may assurance sa ating buhay. Hallelujah, na kahit anumang mangyari, may pagpapala man o wala, may good health man o wala, may kamatayan man, may buhay man, may milagro man o wala, assure ang ating buhay dahil sinusunod tayo, hallelujah, sa salita ng Panginoon, hallelujah, sa kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Hallelujah. Praise God, hallelujah. I thank God na kilala ko siya sa aking buhay. Noon, hindi ko pa, I encourage every one of you na mas i-develop natin yung personal connection natin sa Panginoon. Yung personal relationship natin sa Panginoon. Hallelujah. Kasi walang tao na malapit sa Panginoon na hindi pinagpaalam ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Hindi gimold ng Panginoon. Darating ang panahon, masabi mo talaga, Lord, hindi ako nagsisi na naglingkod ako sa iyo. Yes. Panginoon, hindi ako nagsisi, hallelujah, fulfill yung aking buhay, hallelujah, may totoong tagumpay sa aking buhay dahil sumunod ako sa iyong kalooban. Yes. God. Hallelujah. That's why sabi ng Panginoon, maangkin mo man ang buong mundo, kung mawala yung kaluluwa mo, hallelujah, useless, walang kabuluhan. Kahit maangkin mo lahat ng bagay, lahat ng gusto mo, kung hindi ka sumusunod sa Panginoon, useless yan. Kaya darating ang panahon, haharap ka sa Diyos, haharap ka sa circumstances, sasabihin mo, Lord, Ikaw lang ang kailangan ko. Amen. Praise God. Hallelujah. Di ba ang health, sabi nga dito doon, noon, nung wala ka pang sakit, parang lahat importante. Pero nagkasakit ka, na-realize mo, ang pinaka-importante pala na alagaan mo ay yung health mo. Amen. Noong wala ka pang sakit, ang prayers mo, hallelujah, Lord, bigyan mo ako ng tagumpay. Lord, bless mo ako, Panginoon. Lord, bigyan mo ako ng pera. Lord, bigyan mo ako ng bahay. Lord, bigyan mo ako ng sasakyan. I-promote mo ako, Panginoon. Yun yung lahat ng prayers mo. Minsan na lang yung health mo, may health man, pero hindi talaga yung number one na priority mo. Pero nung nagkasakit ka, wala kang ibang prayer. Lord, pagilingin mo lang ako, Panginoon. Praise God. Ibalik mo yung lakas ko, Panginoon. Number one na hilig ko, Panginoon, kahit na ordinary na lang ang buhay ko, kahit na ibigay ko, pakunin mo na lahat, wag lang. Diba? Praise God, we can realize things, hallelujah, pag wala na. Na pinapahalaga ng Diyos sa ating buhay. That's why salamat sa preaching last Sunday, niruwa tayo, niremind tayo, dapat balance ang ating buhay. Balance, gusto ng Panginoon, ma-enjoy natin ang ating buhay. Huwag puro trabaho, huwag puro eskwela, huwag puro, laag sa Bisaya, pasyal, gala, huwag puro enjoy lang, hallelujah. Matuto kang magdisiplina sa sarili mo, mag-pray, mapunta na
ng simbahan, i-balance mo. Hallelujah, ang panahon mo sa relationship mo, sa family mo, relationship mo sa iba't ibang tao. I-balance mo ang iyong buhay para ma-enjoy mo ang bawat aspect ng iyong buhay. Alagaan mo yung sarili mo. Hallelujah. Kumain ka ng healthy. Mag-exercise ka. Hallelujah. Huwag puro gusto mo lang. Darating ang panahon, Lord. Sana dinisiplina ko yung sarili ko. Kung maibalik ko lang. Diba? Ang problema, praise God, ang mga importanteng bagay, yung mga bagay na hindi mo na maibalik pag nagastos mo na. Panahon. Hallelujah. Sabi nga ni Papa, hindi ko makalimutan, magkamali ka na sa lahat. Huwag lang sa mga bagay na hindi mo na kayang ibalik. Pwede kang magkamali. Kaya subject tayo sa kamalian. Hallelujah. Huwag ka namang, ayaw ko magkamali, ayaw ko na mag-try ka, ayaw ko magkamali. Hindi. Hallelujah. Okay lang magkamali. Pero huwag kang magkamali sa mga bagay na hindi mo na kayang ibalik. Kaya ang pagsisisi, laging nasa huli. Kung maibabalik ko lang ang dating ikot ng mundo, ang problema hindi na talaga mababalik ang ikot ng mundo. Kung 2025 na karon, 2025 na gid karon. Hallelujah, hindi na maibalik yung 2010. Hindi na maibalik 2000, ano pa, 2009. Mabago ko pa sana yung desisyon ko. Hindi na. Wala na. That's why, bilang isang Kristiyano, tinuturuan ng Panginoon tayo na maging wise. Huwag madaling mag-decide. Hallelujah. Salamat tayo sa Panginoon dahil kumpleto talaga yung salita ng Panginoon. Physical health, mental health, hallelujah, emotional health, hallelujah, spiritual nandito. Financial nandito rin. Alam kasi ng Panginoon lahat ng kailangan natin. Kaya huwag tayong magtalikod sa Panginoon kasi alam ng Panginoon lahat ng kailangan natin. Even though yung mga kailangan natin na hindi natin alam ng Panginoon. He knows everything. That's why, kung may pagkakatiwalaan tayo sa ating buhay, yun lang ang ating Panginoong Yesu Cristo. Verse 5, He that sweareth his own hurt and changed not. He that poureth not out his money to usury and taketh reward against innocent. Ito yung mga tao, mga Kristyano, ito yung iparala ko. Kasi darating ang panahon, mga boss na kayo eh. Darating ang panahon, magiging may uutusan na kayo eh. Darating ang panahon, may magtatrabaho na para sa inyo. May mga darating ang panahon, magiging master kayo. Pero ngayon pa lang, na-servant kayo. Hallelujah. Sinasabi ng Panginoon, kung magiging master kayo, hallelujah, huwag yung tapakan, yung mga mas mababa sa inyo, yung mga innocent, kunan nyo ng reward, hallelujah. Kung magiging amo kayo, magiging mabuting amo kayo, hallelujah. Kung magiging amo kayo, magiging mabait na amo kayo. Kasi minsan, kung ang Kristiyano hindi makabantay, maayo pa, mas mabuti pa yung amo na unbeliever sa Christian na believer. Hallelujah. Sister Janice na witness niyan, hindi niya akalain Christian pala. Nung pumasok sa church, sabi niya, ay, Christian pala yun? Sabi niya, ay, Christian pala yun? Pero narinig ko kasi, yung katulong niya. Oo. Pagpapagalitan niya. Grabe yung bunganga. Kahit maraming tao. Tapos, sabi niya, ay, Christian pala siya, mahiya ka naman. Mahiya naman. Hindi mo naman masabi na, oh, hindi. Siyempre, oo. Kristiyano yan siya. Hallelujah. Praise God, hallelujah. Kasi nga, minsan yung pride natin tumataas, baka sa amo na. Praise God. Hopefully, no? Maging amo ka mo. Huwag maging amo. Monkey yun sa English, yung amo, yung pagka-word, ang word niya is, medyo ano na, monkey. Amo na mabait. Amo na nagbibigay ng reward.
Oh, considerate. Hallelujah. Amo na nagpapakita ng ugali ni Jesucristo sa kanyang buhay. He is a good master. Hallelujah. He is a faithful master. Hallelujah. Mas iniisip niya yung kapwa niya, mas iniisip niya yung servant niya. Hallelujah. Kaysa kanyang sarili. Hinugasan niya ngayong paa at pinakain. Hallelujah. Si Judas na alam niya, huhudasin siya. Alam niya, natatalikuran siya. Alam niya na 3 times siyang i-deny ni Peter. But still, he loves Peter. Nung after ng resurrection niya, after 3 days na nabuhay siya, ang unang niyang hinanap saan si Pedro. Dahil alam niya, si Pedro puno ng guiltiness sa kanyang puso. Dahil 3 beses niyang dininay ang Diyos sa kanyang buhay. Pero si Pedro ang hinanap, Pedro, okay lang, naiintindihan kita. Yan siya na master. Mabait na master ang ating Panginoon. Kaya mga people, CEO, future CEO, dere, sino? Tag-iya sa museo? Ano pa? Ha? May ambasador pa? Oh, mabuti. Hallelujah. Huwag maging corrupt. Oh. Huwag i-take advantage ng posisyon. Hallelujah. Gawin ang posisyon na magiging pagpapala sa ibang tao. Amen. Praise God. Hallelujah. Para sunod-sunod ang blessing. Dahil yung mga tao sumusunod sa salita ng Panginoon, nagiging ilaw sa mundo. Hindi lang kayo ang pagpapalain, until yan sa next generation, pagpapalain ng Panginoon. Pero kung sisirain nyo ang pagpapala ng Panginoon, ang next generation ay masisira din. Sabi ng Panginoon, mahirap gawin. But sabi niya, he that doeth these things shall never be removed. Ang mga taong gumagawa nito, hindi kayang talunin ng anumang problema, challenges sa kanyang buhay, anumang mga dangos ng buhay. Hallelujah, hindi kayang matumba. Hallelujah, it is a stable life, sabi ng Panginoon. Sustainability ang reward ng Panginoon sa mga taong, hallelujah, sumusunod sa kanyang mga salita, nananatili sa citizenship sa Zion. Hallelujah, may I request everybody to please stand. Praise God. May sakit man, may mga problema man, may mga challenges man. Hallelujah. Manatili tayo sa Zion. Remember, you are the citizen, hallelujah, of Zion.